Maaring naranasan natin, especially ng mga mommies here, yung paminsan-minsan nagiging stage mother. Especially pag may mga functions sa school, na syempre, ganun na lamang ang pagbabantay mo sa kilos, sa itsura ng iyong anak, especially kapag babae. Anyway, babae or lalaki, ganun na lamang yung function ng isang nanay kapag merong ginagawa sa school. Awitan naman yan, or quiz bee, or anything. Kapag naroon ng parents, may mga tatay din naman, pero majority mga nanay, naroon siya, basta tingin ka sa akin, pag natatas ka na, tingin ka lang sa akin. Ha? Baka mayroon ka nakakalimutan, yung tamang posture, yung boses, medyo itas mo ng konti. And I think isa yun sa magandang experience para sa isang magulang. Kasi maging tayo man, maaring noong araw, ganun din yung mga parents natin sa atin. Na minsan, di ba yung mga bata, layo ka na dun, mami, layo ka na dun, umupo ka na dun. Di ba? Umupo ka dun naman, ako nang bahala, mami, ako nang bahala. Ngayon, meron tayo pag-uusapan na almost ganun din. Relasyon ng isang ina sa kanyang mga anak. Ang pamagat po ng mensahe sa araw na ito ay Salome. Pero meron pong dalawang Salome. At yung isang Salome, hindi yun ang pag-uusapan natin. Yung kasing isang Salome, evil Salome. Yun po yung batang nagsayaw-sayaw sa harapan ni Herod. Tapos gusto niyang regalo sa kanya, ano raw? Ulo ni John the Baptist na nakalagay sa plato. Even the word evil is not enough. Ang pag-uusapan po natin, yung hindi naman evil Salome. Si Salome na isang ina ng dalawa niyang anak. Tingnan po natin, ano po ba yung nangyari, nag-transpire nung isang gabi habang ang Panginoon ay kasama niya ang kanyang mga alagad. So magkakaroon po tayo ng scripture reading at in between, itatry nating malaman, magde-delve deeper tayo para makuha natin kung ano mga doctrinal o ano pang mga klase ng mga teachings ang pwede natin makuha sa buhay po ng nanay na ito at ng dalawa niyang anak, and of course, with the Lord Jesus Christ. Tignan po natin ang Mateo chapter 20, verse 20 hanggang 28. So ito na nga, nasa gawain ng Panginoon as usual. As usual, gawain, nag-uusap sila, nagpe-pray, naghahanda, and so on and so forth. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedee in English or Zebedeo sa Tagalog. Kasama ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Verse 21, anong sabi ng Lord? Ano ang gusto mo? Napakabuti ng Lord. Tinanong niya mismo agad, anong gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot yung babae, yung ina. Kapag naghahari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ang lakas ng loob ng babaeng ito, si Salome po ito. Malalaman natin kasi later. Agad-agad, yun ang kanyang hiniling sa ating Panginoon. Napakataas ng kanyang kagustuhan para sa kanyang mga anak. Diba? Or gawin ninyong leader ng worship team, yung mga anak kong ito sa inyong kaharian. Ngayon, sabi ng Panginoon sa verse 22, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ang tanong ng Panginoon, maiinuman ba ninyo ang kopa na malapit ko ng inuman? Opo. Ang sabi ng Panginoon sa verse 23, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. So tamang sinasabi ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at kung sino ang mauupo sa aking kaliwa. Ang mga upuang yay para sa pinaglalaanan ng aking Ama. Theological teachings ito mga kapatid. This is something na kinakailangan maintindihan ng maraming Kristiyano around the world. Para hindi tayo nawawala sa ayos kapag tayo'y humihiling sa ating Lord. At yung verse 24 nga, ito ngayon naging bunga. Nang marinig ito ng 10 alagad, kasi yung dalawa nga naghiling naggalit sila sa magkapatid. Ang daming pwedeng hingin. Yung kaliwat kanan na hiningi agad sa Panginoon. So naunsyame yung 10 dun sa dalawa. Ngayon, kung isipin natin, bakit sila naunsyame dun sa dalawa, hindi dun sa ina? Diba? At malalaman natin yan later on. Let's see, in between the lines, ano yung makikita nating mga katuruan ng Biblia na kinakailangan malaman at i-apply ng mga Kristiyano. Number 1 po sa verse 21, yung sinabi niyang, ilagay po ninyo sa kaliwat kanan ng aking mga anak. There are some things in this world na hindi natin dapat hinihingi sa Diyos. Especially kung yung hinihingi natin sa Panginoon, nakalaan para sa iba. Halimbawa, gusto lang natin ng power grabbing lang. Lord, anak mo naman ako, itong taong to, hindi. Pero I think, Lord, mas magiging maayos kung ako ang manager sa opisina kaysa siya. Minsan sa panalangin, huwag tayo masyadong daring din naman. Yes, we pray by faith. At yung faith na meron tayo, nakaangkla yun, nakaugat sa Word of God. Ibig sabihin, humingi man tayo sa Panginoon ng something very, very high,
make sure pa rin nakakonekta siya sa kanyang mga salita. Kasi ang Diyos po, hindi siya lalabas. Hindi siya lalabas sa kanyang word. Ang sabi nga ng Lord minsan, di ba, huwag mong tutuksohin. Do not put the Lord your God to the test. Remember kung sino yung gumawa ng gano'n? That is Satan himself. After 40 days and 40 nights, walang ininom, walang kinain ng Panginoon. Akala naman ni Satanas, uy, mahinang mahina siya. Gutom na gutom, uhaw na uhaw. So hindi ba maraming inoffer si Satan? At nung hindi niya na makuha, hindi makuha ni Satan yung pagsang-ayon ni Jesus Christ sa mga sinasabi niya, hindi ba ang isa sa kanyang sinabi? Tingnan nga natin, di ba, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ang anak big A, if you are the son, that son, sige nga, tumalon ka sa bangin na ito. Anyway, hindi ba sinabi naman sa aklat, sa Book of Psalms, na hindi man lang niya hayaan na masugatan yung mga paa. Ano sinagot ng Panginoon? Do not test. No, do not tempt nor put to the test the Lord your God. Alam niyo kung bakit? It is not for us to test God. It is God, siya may kapangyarihan, karapatang mag-test sa atin. Ang point ko ganito, if we are praying, wag nating sasabihin ganito, Lord, kung talagang mahal mo ako, liligawan niya ako. Mga maling klase ng prayer po yan. You are testing the Lord. We are testing Him. We are tempting God. Lord, kapag naging doble po, nagkaroon ako salary increment, talagang magsisilbi na ako sa inyo. Maling klase po ng prayer yan. Kung pwede lang sumagot ang Panginoon, ibig mong sabihin, ako ang nilalagay mo sa test kung talagang mahal kita. At kung talagang mahal kita, ikaw mo, ang testing mo sa akin, ibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Who are you to test me? It is I na nasa posisyon to test you. So, pag-aralan po natin ang ating mga panalangin. May panalangin kaya hindi dinidinig ng Panginoon, naiinis pa nga siya. Gantong klase ng mga panalangin. Do not dare God to do something na labas sa kanyang will. Everything is in accordance to His sovereign will. Yung gusto ng Diyos ang mangyayari, hindi sa atin. And never ever test the Lord. Hindi po applicable yung word na test sa Diyos, sa hari ng mga hari, sa creator of heaven and earth. Sa lumikha ng lahat ng mga bagay na nakita at hindi nakikita, hindi apply sa kanya ang testing. It's only for us, especially mga anak ng Diyos. So sa panalangin po, bago tayo manalangin, sa isip pa lang, tama kaya itong gusto ko ilapit sa Panginoon? Parang lumalabas yata na parang tinetesting ko nga siya kung mahal niya ako o hindi. Sa tao, sa kapwa-tao, normal yun. Sige nga, talagang mahal mo ako. Diba? Bili mo ako ng ring. Kung talagang wagas ang iyong pag-ibig at gusto mo, ikaw mo, gusto mo pakasalan, nasan ngayon yung sign? Siyempre, engagement rin and so on and so forth. Kailangan ng patunay, normal lang yun sa tao, normal yun. Pero pagdating sa Diyos po, hindi yun tama. That is wrong. No? That is wrong. May mga example ng mga prayer sa Biblia, pero they are not testing the Lord. They are not. Pasok pa rin dun sa bracket ng petitions. Being a request, nasasagitin man o hindi ng Panginoon, it's okay for them. Pero kung nakasalalay, yung gagawin natin pagsamba, pagsunod, palilingkod sa Panginoon, kapag binigay niya yung hiniling natin, that is totally ungodly. So sa prayer po, muli, isipin po natin ang mga bagay na ito. Kung ganun tayo manalangin, kapag tumungkad, kapag pumuti, kapag dumiretso buhok, no, pag nadoble ang sahod, saka tayo maging tagasunod. I'm telling you, hindi yun nangyayari kadalasan. Ilay na yun narinig ko, na kapag ako binigyan ng ganito ng Panginoon, gagamitin ko sa ministry. Sa tagal ko sa ministry, ilan na yung naringgan ko ng ganyan. Mas marami po yung hindi naman natutupad yung mga sinasabi nila. Another sin. Ang sabi sa Biblia, huwag kayong mangangako sa Diyos nang hindi nyo naman tutuparin. Because that is sin. Kaya nga sinabi, di ba, sa Bible, sa Old Testament, sa New Testament, tama na yung oo kung oo, hindi o hindi. Anything na labas doon, hindi na galing sa Diyos yun. Kay Satanas na nanggaling ang mga yan. Nakita ninyo yung dapat po merong katalinuhan kapag nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Hindi kinakailangan sobrang spiritual o talaga naman nakukot mo lahat ng mga verses. Okay, that's fine. Pero yun lang makapagsabi tayo sa Panginoon, makipag-usap tayo with truth.
merong katotohanan, merong sincerity, at talagang gagawin natin anuman yung ating pangako sa Kanya, that is more than enough. So pray, yes, but do not put the Lord your God to the test. Pangalawa, makikita nga po natin, kasama po ng sinabi ko, alam naman natin kung hindi para sa atin ang isang bagay o ang isang tao o isang lugar, and so on and so forth, wag na nating ipilit. Kasi ang Lord naman ang naglalagay ng desire sa puso natin din eh. Ipinagpe-pray din kasi yun. Ikwento ko lang na maigsi. Hindi po ba si Isaac, bago siya nagkaroon ng asawa, hindi ba namatay si Sarah? Nagkaroon sila ng anak nga, dalawa, si Ismael saka si Isaac. May numalaki na sa Isaac, kamamatay lang ni Nagulat din ako noon na teenager pa lang si Isaac pala nung mamatay si Sarah. Ipinanganak siya ni Sarah, ilang taon lang si Sarah by that time. So at least malang 10 or 15 years na na-cherish ni Sarah yung kanyang anak. Kasi after nun po, una-unang mamatay si Sarah kasi kay Abraham. So nagluluksa sila by that time. Nung mapansin ni Abraham, yung kanyang anak na si Isaac, it's about time na ang bata. Kasi nagluluksa si Isaac, lungkot na lungkot po siya. So sabi ni Abraham sa kanyang kasama, sa kanyang servant, Eliezer or what, ang sabi po niya, pumunta ka doon sa aking mga kababayan sa lugar na iyon at humanap ka, tignan mo yung aking mga kamag-anakan at meron doon mo siya ihanap na mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Never, sabi ni Abraham doon sa kanyang servant, never kang kukuha ng bride for Isaac na hindi kasama sa aking tribo, sa aking lipi. You know why? Because father of faith nga si Abraham, di ba? Kung pipili ka sa mga taong labas kay Abraham, anong meron yun? Father of non-faith, of course. So, dito ka nang kukuha sa aking mga kamag-anakan. Doon sa aking bumalik ka doon sa lugar na yon, pumunta ka ron, at ang sabi po ni Abraham, mauna na sa iyo ang anghel ng Diyos. Kasi nag-aalala yung servant. To make the story short, kayo na pong bahala magbasa ng ang ganda po ng kwentong yan. Habang naglalakbay ng itong servant, nagpe-pray siya sa Lord, Lord, bigyan mo po ng tagumpay itong iniutos sa akin ng aking Panginoong si Abraham. Di ba? Ganito po ang gawin ninyo, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng sign. Okay, malinis na sign. Hindi selfish sign ang hinahanap nitong taong to. Give me a sign na kung yung babae pong yun ang aking makikita, yun ang inyong itinalaga para sa aking Panginoon na si Isaac. Di po ba nagkaroon nga, ang sabi niya, pagdating ko po doon, kung mayroong babaeng gagawin ito, ibig sabihin po siya yung babaeng iyon na para sa aking Panginoon na si Isaac. Ayun nga po, dumating yung babae, I think si Rebecca, right? Si Rebecca? Si Becca? Napakabuti ng babae. Dapit hapon na, nandun kasi yung servant, pati mga camels niya. Alam niyo po ba yung mga camels kung ilan? Napakarami at punong-puno ng kayamanan yung camels. Pero hindi alam ni Becca yun. Pumunta ngayon sila kasi dapit hapon po lumalabas sa mga babae para mag-igib ng araw. Kasi bawal silang makihalubilo sa mga kalalakihan. Bawal. So, dapit hapon. Pero meron sila, siyempre silang standard na kapag merong dayuhan, merong stranger, make sure yung hospitality pinapakita. Iba talaga nung araw eh. Kahit hindi mo kilala talaga, papakitaan mo hospitality eh. Yun ang kaibahan sa panahon natin ngayon. Pag nagpakita ng hospitality, ano to, manyakis yata ito. Iba nang dating kaagad. Iba na ang dating kaagad. Right? Pag kinakausap ka na, ano ka to? LGBT yata ito. Hindi ba naging suspicious ng mga tao ngayon? Ang hirap ng magtiwala at pagkatiwalaan. So yung nga po, dumating yung babae at nangyari mismo eksakto yung hiniling ng servant na sign na ito yung babaeng. At yun nga po. At ang nangyari, nag-usap-usap sila ng pamilya, hindi ko na po masyado i-detail, kinausap yung mga kapatid, sila Laban, kinausap yung mga magulang. And you know what? Ang sabi ng mga magulang, ng mga kamag-anakan ng babae, o sige, umalis ka na. Sabihin mo sa aming kamag-anak, malayong kamag-anak na si Abraham, na natagpuan mo ngayon itong aming anak na ito, na gusto niyang maging asawa ng kanyang anak na si Isaac. Pero alam niyo, sinabi ng servant, paalisin niyo po ba ako dito nang hindi ko dala yung tagumpay? Hindi siya umalis doon hanggat hindi niya kasama yung babae. So nag-usap-usap na naman sila, usap-usap. At dahil nga ang lahat ng ito ay will ng sovereign God, will ni Yahweh, sa pamumuno na rin ng kanyang espiritu, sumang-ayon parents. O sige na nga, dalhin mo na itong batang ito.
Isinama na lang ni Rebecca yung kanyang mga servants na babae din. At sila'y naglakbay pabalik doon sa Hebron. Ngayon isipin ninyo, sinong magaling, matalinong magulang ang hayaang sumama yung dalagang anak sa isang hindi naman lang kilala, hindi naman lang kamag-anak yun servant lang yun. Pero ipinasama na, sige, umalis ka na, isama mo yung anak namin ito. Nakita natin pag ang Panginoon kasi ang kumikilos sa lahat, hindi lang sa'yo, but since it is the Lord na sovereign sa lahat sa inyo, malinis ang budhi ng bawat isa. Malinis ang conviction, malinis ang konsensya na tinatawag. Nagkaisa-isa sila sa isang espiritu. Isama mo ang aming anak. Hindi sinabi doon at sila'y nag-iiyak kasi nag-aalala baka nire-rape na sa daan or what. Imagine that. At mandami lang dalang mga alahas, mga kayamanan along the way. Imagine kung may mga bandido. But you know what? Wala po lahat yung mga concerns na yon. Because it is God's will itself na naganap para magkaroon ng asawa si Isaac. So, nung paparating na po, malapit na po sa isang farm, yung servant, yung maraming camels na maraming kayamanan, yung kanyang mga servants, pati yung babae at yung kanyang mga servants na mga babae. Si Isaac po nasa field by that time. No, namamasyal-masyal na ganyan. Tinitignan niya yung kanyang mga pananim kung maayos. At banda ro, nakita nga niya yung caravan. At sabi ko, ang tatalim ng mga mata nito mga ito. Malayo pa lang, nakita na siya ni Rebecca, si Isaac. So, ginawa, kasi nagbalot siya nung una, wala naman siyang balot. Pero, nung makita sa Isaac, siyempre, nagbalot-balot siya ng konting suspense naman. Diba? Sino yun? Sino yung nakatayo sa field? Yun po yung aking Panginoon. At naintindihan ni Rebecca, yun yung sa Isaac na kung saan siya yung mapapangasawa. So, ang ganda po ng tagpo at sila'y natagpo sa gitna ng bukirin. Imagine that, ang ganda po na eksena na yun. Dapit hapon yun, ang ganda pa ng sunset. Diba? Humahangin-hangin pa ang mga halaman, sumusunod. Diba? Kulang lang umawit ng Here Comes the Bride. At sila yung pumunta nga, bumalik kay Abraham, and to make the story short, sila po ay naging mag-asawa. And the rest is history. At naging anak nila si Esau at si Jacob. Napakaganda po ng kwento. Ang point ko po kung bakit ko kinuwento yun, God's will is always perfect. Hindi natin kinakailang i-edit, baguhin. Lord, siguro po mas maganda kung ganito. Excuse me, sino ka para pangunahan mo ako? Ano sinabi ng Panginoon sa Book of Isaiah? My ways are higher than your ways. Saka sino ang magiging counsel ko? Meron bang pwede mag-advise sa Diyos sa tingin ninyo? Meron bang taong pwede maging counselor ng Diyos? No one. God's counsel is Himself. Ang advisor ng Diyos, sarili niya. The Holy Trinity. Merong eternal fellowship na nangyayari by that time. God is one, but He is not alone. Because God is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga po dito, makikita natin sagot ng Panginoon, wala sa kamay ko ang bagay na yan. Yan ay nasa Ama. Pangalawang katuro makikita natin, ang Panginoon mismo, bilang God the Son, the Word, yung Berbo, yung Logos, marunong siyang magpasailalim sa hierarchy ng kanyang Ama na nasa langit. Ganun din po sa atin. We must know our places in this life. Matutunan nating lumagay tayo sa dapat nating kalagyan. If a place is not for you, then don't be on that place. Yun mismo sinabi ng Panginoon. Ganun yung klase ng humility meron siya. Hindi kasi para sa akin, para ibigay yan, anak. It is the Father's will, not mine. Ang Holy Spirit naman, di ba? Ano sinabi patungkol sa Holy Spirit? Kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ, yun naman ang susundin ng Holy Spirit. Nakita po ninyo hierarchy, the Father, the Son, the Holy Spirit. Sumusunod ang Holy Spirit sa will ng Panginoon, sumusunod si Jesus Christ sa will ng Father. And these three, they are one. The Holy Trinity. Elohim. Sa ating paghiling sa ating Panginoon, make sure, ang hinihiling natin, alam natin na kalooban niya at alam nating yun ang gusto sa ating pagdalhan ng ating Lord. Alam ko, paminsan-minsan kasi mayroong permissive will na tinatawag, di ba? But you know what? Even that permissive will, hindi naman yun lalagpas sa sovereign will ng Diyos. In all history, from creation to uncreation,
It is God's will, all of it. Walang lalabas sa kalooban ng Diyos. Ang sino man sa ating lalabas sa kalooban ng Diyos, mas makapangyarihan ka pa sa Diyos ngayon. We can never escape God's will, God's eternal sovereign plan for us. At makikita po natin, hindi natin maiiwasan sa verse 24, na may mga tao syempre kahit paano, they will find us strange. Bakit kaya ganun kung makipag-usap sa Diyos tong kapatid na ito? Narinig mo yung hinihiling niya sa prayer? Bakit siya ganun? Bakit parang minamanduhan yata niya ang Lord? Pinag-aralan po natin ng mahabang panahon yan, at kapag ibinaglik po natin ng DCL, Dynamic Christian Living na pag-aaral, dadaanan po natin dyan. Ang prayer po, hindi siya yung tipong whining and crying. Hindi po nakukuha sa iyak ang Diyos. Hindi nakukuha sa tampo ang Diyos kapag hindi na pa natin nakakamit yung pinagpe-pray natin. Hindi po ganun. Yes, normal na maiiyak tayo kasi hindi natin nakukuha. Pero isipin siguro, pag nag-iiyak ko ng todo, ang Panginoon pakikinggan ng prayer ko. There's no such thing sa Biblia. Simple lang po kasi pag sumagot ng oo ang Diyos, kasi will niya yon. Pag sinabi niyang hindi, hindi niya will. Pag sinabi niyang wait, will niya pa rin yun. Wait nga eh. Diba? Yung nga lang yung panahon kakaiba. So it's either God's will or not His will. Kaya yung mga taong ito, nagugulat sila, bakit ganong klaseng humiling itong mga taong ito sa ating Panginoon? Parang wala naman yatang respeto. So remember po sa ating paglapit sa Panginoon, kapag tayo pa nagpe-pray, una, wag natin siyang uutusan. Hindi po nauutusan ng Diyos. At sabi nga po sa Biblia, sa Philippians, let your what? Petitions and requests be made known to God. Hindi command. Let your commands, yung mga gusto ninyo, ilapit ninyo sa Panginoon. Paglapit natin, mayroong pagpapakumbaba. Ito po ang aking petition, Lord. Ito po ang aking request. Pagtapos may ilahad, gayon pa man, Panginoon, even though alam ninyong kailangan ko ng mga bagay na ito, sang-ayon pa rin po sa inyong kalooban, sa inyong kapamaraanan, sa inyong kapanahunan. Yun ang klase ng panalangin na gusto ng ating Lord. Para hindi tayo mapaalalahanan, katulad po sa nangyaring ito. Ulitin ko po, hindi naman evil. Yun nangyari. But wrong. Wrong. Iba kasi yung, hindi naman kasi ng lahat na nagkakamali, evil eh. Normal yung nagkakamali, right? Normal yun, nahanap yung toothbrush mo, hindi mo makita. Pumasok ka, hindi ka na nag-toothbrush, kaya nakaganon ka na lang, kahit ikaw hindi mo matanggap yung amoy ng bibig mo. Yung pala, nung may kukunin kang yellow sa ref, nandun pala yung toothbrush. Kaya lang, parang may sakit na yata yung ganon, di ba? Pero minsan sa kabisihan ng tao, ang dami-daming iniisip. Kaya minsan, habang nag-uusap na nga lang, nagkukwentuhan kayo ganyan. Bigla may sumingit na thought. Ano yun sabi mo? Yung mismo nagkukwento, ganun din. Pag merong sumingit ng konti, nalimutan ko yung sasabihin ko. Normal naman kasi sa tao yon. Normal yon. So yung pong nangyaring to, hindi naman siya evil. Hindi evil. Kailang mali kasi. Kung nagpatuloy ito, after nitong sinabi ng Panginoon, itinuloy nila, then that's really, really evil in the sight of the Lord. That is sin. Pero after this, makikita naman natin na hindi na naulit yung gandang klase ng mga kahilingan. Ngayon po, tignan naman natin, sa verse 25. Kasi yung mga apostol, di ba, nagalit nga doon sa dalawa, doon sa mga mag-iina. Naunsami sila. Sobra talaga itong mga ito. Verse 25. Kasi nakita ng Panginoon naman, bumaling yung tingin niya doon sa iba. Di ba? Yung mga nagtas ng kilay naman, tinignan niya. So lumapit ng Panginoon sa kanilang lahat. Lapit kayo, sabi ng Lord. Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang naghahari sa kanila. At ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ibig sabihin, alam ninyo, outside the church, outside this fellowship natin, sabi ng Panginoon, ibang klase ng rule ang nangyayari. Yung gusto lang ng taong makapangyarihan, yung gusto ng taong may pera kasi siya. Ang laki ng tithes niya. Kaya hindi siya makante ng church. Ayaw mo na yun kasi ang lakas mag-tithes niyan, baka bumagsak ang simbahan or what. Kaya untouchable niya yung taong yan. Sabi ng Panginoon, yung gawain sa labas, ganyan. Payamanan, di ba? Kung sino mas kilala ang pamilya, kung sino mas mataas ang pinag-aralan, sila yung mga nangunguna, yung pinakamayabang, yung nangunguna. Pero not here. Di ba? Not here. Ang sabi ng Panginoon, tingnan niya lahat, hindi lamang yung tatlo, yung mag-iina, kundi lahat na sila, kasi meron silang masamang tingin na ganyan. Ito ang sinabi ng Panginoon sa verse 26. Kung ganun sa labas, at sabi po niya, hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Why? Why? Kasi po merong nangyari before this. Kung titingnan po natin sa Marcos 9:33 and verse 34, ito nakakatawang eksena na naman ito.
Parang tayo lang, marami tayong mga nagagawang mga childish sa ating Panginoon. Dumating sila sa Capernaum, yung grupo nila ng Panginoon, yung mga apostol. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Verse 34, hindi sila makasagot. Why? Sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Hindi sila wala silang karapatang magalit kay Salome, kay John, at kay James. Kasi pare-pareho lang sila. They're all the same ang mga apostol. So we will see here. Minsan kung sino pa yung merong magpakita ng ines, ng pagkayamot, pagkagalit, kung tutusin, that person is also guilty. Katulad ng tao na yon na kanyang pinagdidiskitahan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sige, kung sino man sa inyo walang kasalanan, magpukol ng unang bato. Sino nakapagpukol? Wala. Even us here, even me especially, I cannot do that. Kasi we already learned the scripture na o nga naman, sino ako para humusga sa aking kapwa? Pero sino ako para saktan siya? Laitin siya, katulad ni Magdalene, not Mary but Magdalene by that time. Nanggigigil ang mga religious leaders, di ba, upang siya batuhin. To the point, sinabi nila sa Panginoon, o Rabbi, o ano ngayon gagawin natin dito? Natagpuan siyang nakikiapid, pumapatol sa hindi naman niya asawa. Di ba yun na nga sagot ng Panginoon? O, edi, gano'n naman pala eh. Yung walang kasalanan sa inyo, yun ang unang bumato. Kaso walang nagbato ni isa. Why? They are all the same. They are sinners, all of them. Meron lang talagang kasalanan kasi na-highlight. Masyadong pinagchichismisan. Masyadong dinidikdik. Pero kung kasalanan din ang pag-uusapan natin, who among us ang hindi nagkakasala each and every day in our lives? Right? Kaya po bawal pong gawin yun. Hindi tamang ginagawa ng isang Kristiyano. Lahat tayo merong mga nakaraan. Lahat po tayo. Meron tayong mga itinatago na ayaw na nating malaman ngayon. Ang sa atin na lang, tulungan naman natin ang bawat isa na nga naman, since we are all the same here, huwag na tayong maghukayan ng mga inilibing na. Dahil mabaho ng lahat yan. Ipagpasa Diyos. Ang Lord ng bahala sa ngayon at sa mga susunod na mga panahon. So look at them. Ganun din. Sila naman yung kung sino sa kanila, okay. Lahat sila walang itsapwera. Kasi Peter, kasama dito. Hinarap ng Panginoon. Nagtatalo sino pinakamagaling. Kaya sa atin po, hindi dapat nangyayari yun. Kapag minsan pumapasok sa isip natin yung ganyan, i-review ka agad natin in Jesus' name. O sino bang magpapakanta ngayon? Si Kwan. Parang masamang pakiramdam ko yata. Monday pa lang masama na pakiramdam kasi nalaman ko sino magpapawid sa Friday. You know what? That is true to life. Namimili ng tatayo sa harapan. Sino ka para gawin mo yan? Remember, pinili ka rin ng Diyos habang ikaw naglulunoy sa putikan ng kasalanan. Tapos ganun ang gagawin natin sa kapwa natin? It cannot be. Pagagalitan tayo ng Panginoon. Siguradong-sigurado. Hindi lamang yan. Ano makikita natin dito? Ang tenga po ng Panginoon laging bukas. So yung tipong naglalakad-lakad nandiyan mga apostol, siyempre. Nakikinig siya sa mga pinag-uusapan ng kanyang mga apostol. Kaya nga sabi niya rito, nung nandun tayo sa labas, anong pinagtatalunan ninyo sa daan? Nakikinig po ang Lord. Nakikinig siya. So beware. Maaaring meron tayong kapatiran na nanahimik lang dyan. Kala mo may sariling mundo dun. Pero yung pala observant. Nag-observe lang at bukas na bukas ang tenga. Mag-iingat po tayo sa mga sinasabi natin. Nakakalungkot po na kung mismong sa bahay natin, sa pamilya, hindi ba nakakalungkot na yung, kunyari, yung magulang natin nag-aaway? Sino yung pag nag-aaway magulang? Napustahan siya. Sino man na si nanay yan. Sigurado ako, pustahan tayo. Walang gagawa nun, di ba? Pervert ang gagawa ng ganun. Hindi lang mga magulang. Kapag yung dalawang magkapatid nag-aaway sa bahay, andun kayong lahat ngayon, hindi ba parang tumitigil ang inog ng mundo? Parang kasi nandun sila eh. Hindi ka makaimik,
O, hindi ayaw mong tumingin, baka mapag-isahan ka, baka mapagdiskitahan ka. Bakit ka tingin-tingin dyan? Right? Ganun tayo kaingat. Ganun yung naging resulta sa mga people around us. Lalong-lalo na po sa church. Hindi po kumo hindi nakatingin, hindi nakikinig. Especially ang ating Lord. Kung tayo magsisigawan sa labas o sa loob, dinig yan ng lahat. Kung magsasalita ka ng green jokes sa labas or dito, dinig yan ng lahat. Kapag napaka-negative ng lahat ng sinasabi mo, dinig yan ng lahat, pati sa loob. Ano ngayon sa tingin mo ang magiging epekto nun sa mga people, sa mga tao around you? Ano ngayon yung impression na makukuha, makikita ng mga baguhan sa klase ng simbahan meron tayo? So ang Panginoon nakikinig, tayo rin naman may tenga din. So beware. This is a family. Kung paano ayaw natin may nangyayaring ganun sa loob ng tahanan natin, tratuhin din po natin mas higit pa ang simbahan because we are the family of the Lord. He is our Father and we are the daughters and sons of our God. So yung mga lumalabas po sa bibig, pakiingatan mga kapatid. Hindi appropriate. Hindi appropriate. Diba? Hindi appropriate bilang Kristiyano. At the same time, hindi appropriate bilang isang mamamayan ng isang bansa or member ng isang grupo. So nakikinig ang Lord at meron siyang sasabihin upang tayo ay may rebuke at maitama. So, sinabi po sa Biblia rin naman through Apostle Paul na dapat daw ang lumalabas sa ating mga bibig parang merong wisik ng asin. Salted, kumbaga, masarap pakinggan. Yun daw po ang dapat naririnig ng mga tao na lumalabas sa ating bibig. Pag nagsasalita itong kapatid ito, natutuwa ako kasi lagi ang Panginoon laging nandoon. Halimbawa, pinag-uusapin ganito, ayos ng kotse, hallelujah. No? Wow, oo nga, no? Ako po, lumaki ako sa ganung klase ng church. Lahat, laging nandun si Jesus sa lahat ng pangyayari. Pasensya po, medyo na-late kami kasi po meron pong disgrasya doon, pero iningatan kami ng Panginoon. Ay, praise God, brother. Ang mahalaga, narito ka ngayon. Laging ang Panginoon kasama sa usapan. Doon po ako lumaki sa ganung klase ng church. Now, I'm not saying na hindi nangyayari yan dito. It happens, and it happens a lot. Pero i-maintain po natin. I-maintain po natin. Any gossips, anything na wala namang kinalaman ng kaharian ng Diyos, anything na wala namang kinalaman ng liwanag, kasi nasa dilim yung mga pinag-usapan natin, huwag natin gagawin, especially here, sa tahanang ito ng ating Panginoon. At especially sa harapan ng mga baguhan. O kahit sa mga matatagal na. Let us inspire each other. Let us encourage each other about these things. Remember, lahat tayo po, nagpapamature pa spiritually. Me, yes. I'm still, hindi pa po ako matured enough. Nasabihin ko, Lord, tama na po. I am matured enough spiritually. There's no such thing. Mangyayari lamang yun yung perfect maturity pag nandun na tayo sa piling ng ating Panginoon. But while here, even me, syempre maapektuhan din ako. Hindi po ako yung leader, ako yung matagal na rin naman sa Panginoon, wala nang epekto sa akin yun. Of course, meron. Ang isa pa po, habang nagtatagal ang isang Kristiyano sa pananampalataya, mas nagiging sensitive yan sa mga bagay na hindi tama at sa mga bagay na tama. Why? Kasi nabuhay ka na eh. Naging way of life mo na yung gantong mga bagay na naririnig, yung gantong klase ng mga pananalita. So, mas sensitive po ang mga Kristiyanong matatagal na sa pananampalataya sa mga bagay na ito. So, ingatan po natin. Kadalasan po kasi nasasabi na, hindi, matagal na naman sa faith yan. Kaya niya na yun. Come on. Hayaan nyo yung tao mismo magsabi nun sa atin, hindi tayo magsasabi in behalf of them. Because you don't know the person. Hindi nga natin alam kadalasan kung meron palang dinadalang problema ang isang kapatiran. Kung pagsabihan mo kanina patungkol sa pagkain, ganun-ganun na lang, hindi mo alam yung pala may nangyari sa Pilipinas. Nananahimik lang siya by that time. So consider these things. Yung mga biro, i-consider po natin ang mga bagay na ito. We must encourage, not discourage. At remember again, nakikinig ang ating Lord. Nakaharap man siya o nakatalikod, He knows kung ano ang mga pinag-uusapan nating lahat. So yung palang issue,
Simulat sa pool, doon pa lamang sa nanay, kay Salome, ang pinag-uusapan talaga dito is kung sino ang mas dakila. Minsan ba may nangyari ba sa atin minsan yon? Maraming salamat sa Lord. Ako personally, wala naman ako narinig na ganun. Actually, tikman mo itong tinola ko, mas masarap to. Praise God! Wala po ako naririnig na ganyan. Kung sakali pong merong comparisonitis among us na hindi ko nakikita, kayo na pong bahalang sumaway. Okay? Kasi po masakit yan sa damdamin ng nagluluto. Bumalik na naman tayo sa pagkain, di ba? Yung nagluto, syempre, ang gusto niya marinig, hindi naman siya itaas siya, dinadakila namin ng adobo mo or what. Hindi naman ganun. Pero at least makita niyang nasisiyahan. At hindi feeling nagkulang yung nagluto dun sa kanyang niluto. Yun lang, okay na yun. Kasi nakita na, naligayahan ka nabanguhan ka, nasarapan ka, that's okay. Pero other than that, maging maingat tayo. Be sensitive again to each other. Wala nang payabangan, pasarapan dito, kundi everything is for the Lord naman kasi. Kasi kung inuuri pala natin yung mga kinakain natin dyan, huwag ka na sumama sa prayer. Kasi pag pinag-pray natin, pinagpapasalamat na natin sa Lord Lord, maraming salamat sa pagkain ito namin pagsasaluhan, pagpalay ba, and so on and so forth. Tapos yung pala masamang loob mo dun sa ulam. Be sensitive. Maging sensitive tayo in behalf ng nagluluto. Yung nagluluto din naman, maging sensitive din in behalf naman ng mga kakain. At hindi ko na i-elaborate yung kabilang side. Masyado tayo mapapahaba. Ngayon, sabi ng Panginoon, okay, ang issue naman pala ninyo, kayong lahat, hindi lamang si Salome, hindi lamang yung dalawa, ang issue pala ninyong lahat kayo na aking mga apostol, mga disipulo, yung pagiging dakila. Kaya tinuruan sila ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, kung nais ninyo maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. We must serve God and we must serve others. Doon pala talaga na may measure ang kadakilaan. How we serve the Lord and how we serve each and everyone. Ang sabi ng Lord ito, verse 27, at kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Imagine that. O, sino po ang gusto dito maging leader? Ako po. I think the time is ripe. Diba? O sige, magugas ka dun. I think magugulat siguro yung taong yun pag narinig niya yan. Diba? Ay, ganun ba yung pag-leader pala, kinakailangan talagang gawin mo muna yung pag-serve. Kasi yun po kasi tama, to be honest. Kakitaan mo muna ng servanthood, ng heart of a servant ang isang tao bago mo siya pagkatiwalaan upang siya'y manguna sa marami. Yun muna. Alam niyo kung bakit? Kasi kung nalagay sa isang pwesto ang isang tao, isang mataas na pwesto, nang wala namang siyang humility, ni hindi nga siya marunong mag-serve, ni magwalis-walis dyan, hindi marunong. Sa tingin natin, anong klaseng leader magiging yan? Hindi siya leader. Magiging boss siya. Wala pang itinalagang boss ang Lord sa church. Walang boss. Kung sakaling ako po, nakikita, parang napaka-boss nito kay Eric. You're free to tell me. You're free to tell me. Maring hindi ko nakikita ang sarili ko. I'm willing to change. Maraming kapatiran, nakita na yan sa akin. If I'm wrong, I am wrong. Pag nagkulang ako. So, yun po ang pamahihingan ko sa inyo. Am I a bossy figure in this church or not? I-PM nyo kung gusto ninyo. Walang problema po doon. At least I know. Alam ko yung pulso ng simbahan ito. Kasi po walang boss na itinalaga ang Panginoon sa simbahan. Ito yung sinasabi niya. Ang itinalaga niya, leader na servant or servant leadership. At yun magiging dakila ang isang tao sa harapan ng ating Panginoon. Anong example ng Panginoon? Siyempre, hindi na siya bababa. Doon na siya perfect example. Verse 28. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at may plus pa. Itong part na ito, hindi na natin mararating ito yung pag-aalay ng buhay, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang ginawa ng Panginoon, nag-serve na siya, and He literally died for us. Ngayon, paano naman tayo? Siyempre, naglilingkod din tayo sa Panginoon, but we don't have to die doing it. All we have to do is what? To serve. If you don't want to die, then you can serve. Anyway, yung mamatay para sa kaligtasan ng lahat, isa lang naman talagang pwedeng gumawa nun, the Lord Jesus Christ. Kasi makapangyarihan ang kanyang dugo. Kung ako man, biglang, ano nangyari kay Kuya Eric? Ayun, lumusob sa batha, nag-preach doon, yung pinaguto ng ulo. Ay, ganun ba?
Maraming salamat kay Kuya Eric, yung dugo niya, hugasan ng kasalanan natin. Hindi kasi pwede. Isang dugo lang ang pwedeng maghugas sa isang kaluluwa upang siya'y maligtas. Dugo lang ni Jesus. Even me, ialay kong buhay ko, at iwisik ko yung mga dugo ko sa inyo, walang saysay yun. No? Walang saysay because my part is to serve. To serve and to point you sa ating Lord Jesus Christ. So kung gusto raw natin maging dakila, then let's serve our Lord and each and every one of us. We can always do something para tayo makapag-serve. Lumipat po tayo sa Marcos 15:37-41. So after ng kwentong yon, nung bandang huli na ng ministry ng Panginoon, nangyari na ngayon yung Via Dolorosa, yung pagpapahirap sa Panginoon, binastos siya, ginulpi, inilagay sa balikat ang kanyang krus, at siya nga ay napako doon. Then, nung maghahapon na, mag-alas 3 ng hapon, ito na yon, yung mga huling hininga, huling sandali ni Jesus Christ. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. Verse 38. After that, ano nangyari? Bukod sa nagdilim ang langit, lumindol, napunit sa gitna ang tabing ng templo mula itaas hanggang sa ibaba. Napunit na po yung pagitan between God and man. Because the mediator, the Lord Jesus Christ, nandun na siya sa ating kalagitnaan. Jesus Christ, the Father, Jesus Christ, tayo. Siya ngayon high priest, tagapamagitan between God and man. Yun ang nangyari by that time. Ngayon, verse 39, nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal, isang centurion. Nang makita kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Roman soldier, leader ng mga hukbo ng Romano. Nung makita itong nangyaring ito, marinig niya yung siligaw ng Panginoon. Nung makita niya ang naging way ng kamatayan ng Panginoon, biglang nasambit ng kanyang labi, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Traditionally po, itong Roman soldier na ito, itong leader na ito, traditionally, it's not in the Bible, pero traditionally, according sa some historical books, Christian history books, ano po siya later on, naging mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi kataka-taka kasi may mga centurions na nagiging di ba? Nagiging mananampalataya ni Jesus Christ. Nicodemus, ay iba pa, yung centurions, yung mga Roman soldiers. Nakita niya doon, yun ang nangyari. Bakit niya nasabing, ito nga ang tunay na Diyos? Na Diyos nga ang taong ito. Dahil lang ba sumigaw sa Panginoon? Kasama lang yun. Alam niyo po ba na hindi yun magagawa ng isang normal na tao? Kasi po, kadalasan yan, mga lupaypay na. Humihinga-hinga na lang ng konti. Sa mga puntong ito, after ng pagkakasabit ng ganong katagal na panahon, hindi na po nila kakayanang sumigaw ng ganong kalakas. And yet, the Lord Jesus Christ, He cried aloud. Sumigaw siya ng malakas. Nagulat siya ngayon. Saan niya kinuha yung kapangyarihan for him to shout like that? At after nga nun, biglang kumulog, kumidlat, nagdilim ang langit, lumindol, nabiyak yung curtain sa templo. Doon ngayon na-realize ang taong ito, tunay nga na ito ay Diyos. Because no one can die like that. Only the Lord Jesus Christ. Ngayon, bakit ko naikwento ito? Itong tagpo na ito, na mayroong side story. Verse 40. Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila sino? Si Maria Magdalena, si Salome, at si Maria na ina ng nakababatang si Santiago at si Jose. Dito ngayon po nabanggit yung pangalan ng nanay ni James saka ni John. Iba po yung binabanggit dito. Jose kasi ito hindi naman Juan eh. So this is someone else. So makikita po natin dito, andun si Salome. Natuto siya ngayon. Nang siya'y inirebuke ng Panginoon, na yung hinihiling mo, hindi mo alam. Ang Ama lang ang pwedeng magbigay ng iyong kung sinong pupwesto sa aking kaliwa o sa aking kanan. You know what? Hindi naman nalungkot, umalis na lang, nanlumo sa pananampalataya sa Salome. Nagpatuloy po siya. This is what's good with this woman. Mabuti siya sa kahilingan ng kanyang mga anak. At naging mabuti rin naman siya, nang dire-diretso sa Panginoon. Hindi ko muna pagsabihan siya, ayoko na dyan. Napakasungit naman pa niya ng Lord na yan. Pwede naman sabihin sa akin, kaming dalawa na lang. Kasi ngayon kasi ganun ang tao, di ba? Masyado tayong sensitive when it comes to ourselves. Kasi sabihin mo lang sa akin, in secret,
Siyempre may pagkakataong dapat talaga ganun. Para naman may spare sa kahiyan yung tao, yung kausap natin. Pero meron time, para sa lahat kasi yung sasabihin mo, hindi lang para sa kanya. Ang point po, nagpatuloy si Salome. Hindi na po dinitalyo ng Biblia kung paano pa siyang nakapaglingkod sa Panginoon. Pero kasama po siya ng mga servant ng mga babaeng ito. Alam pa po ninyo yung mga babae binanggit dito at marami pa? Sa mga pagkakataong mahina ang mga apostol, sila ang patuloy na malakas. Sa mga pagkakataon nagtatago ang mga apostol after the death of the Lord Jesus Christ, itong mga babaeng to, hindi sila nagtatago. Boldly, sila yung kumikilos para sa Panginoon at para na rin sa mga apostol. Sila yung nagsuserve. Sila yung nagsusupply ng mga needs. Yun yung napakagandang example of faith mula po sa mga babaeng na nabanggit dito. Kapag hindi kinakaya ng isang lalaki, sila ang gumagawa. Sa mga kababaihan, hindi po laging malakas kami mga lalaki. Hindi lagi. We need your support. Hindi laging financial, syempre. No? Hindi, yun lang, support, emotional support, advices. Kailangan po ng lalaki yan. Hindi lang kami masyadong expressive, but we need you. Hindi kami self-sufficient. Katulad po sa ginawa ng mga babaeng ito, ganito rin po ang gawin ninyo mga kababaihan. You need us sa maraming kapamaraanan, pero may mga time na kami naman na nangangailangan mula sa inyo. At to be honest with you, ang lalaki, hanggat maaari yan, hindi siya magpapakita ng ganung klase ng kahinaan kung kaya pa niya. Pag isang lalaki nagpakita na ng kalungkutan, ng luha, ng pagkalungkot, hindi niya nakaya yun kasi. It's more than he can bear. So yun po, dun pumapasok ang mga kababaihan. Isa po sa ministry niyo ang bagay na ito. Ministry po yan ng bawat mga kababaihan. Okay? Hindi ko na elaborate kung ano, but the Lord will tell you what to do kapag dumating ang mga bagay na ito. Sabi sa 41, mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila at naglilingkod kay Jesus kasama si Salome. Naroon din ang iba pang mga babaeng kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Yung mga babae na naman na ito, nakasama si Salome. Ngayon, ano yung panghuli? Natuklasan po natin na pag-aralan natin na ang kadakilaan ay bunga ng paglilingkod sa Diyos. That's it. Kung gusto natin maging dakila, serve God. Not to be dakila, syempre. Pero natural na bunga ng paglilingkod sa Diyos, it is God will lift us up. Di ba sinabi sa Biblia, yung daw mga nagmamataas, ibinababa, at yung mga nagpapakumbaba, siyang itinataas. So normal pong reaction ng Diyos, na kapag tayo nagpapakumbaba, nagsaserve sa Kanya, He will lift us up. Siya ang magtataas sa atin. Ang sabi sa Gawa, chapter 12, verse 2 and 3, ano nangyari una kay James? Di ba nagtanong ang Panginoon, kaya niyo bang inumin yung kopa na iinuman ko? Ang sagot nila, yes, di ba? Nangyari po talaga yun. Alam natin yung kopa yung pinag-uusapan dito, yung pagdurusa, yung paghihirap, yung mamatay para kay Jesus. It really happened. Gawa 12:23. Nang mga panahon ding yon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib na iglesia. Pinapugutan niya sa pamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. It happened to him. Sinasabi ng Lord, Santiago, James, gusto mo talagang maging dakila? Then this thing will happen to you. Nakalulungkot po ito nangyari kay Santiago, pero ito po ikinasisiyan ng langit. Kasi dito nakita ang kadakilaan, ang tunay na kadakilaan ni Santiago, na hindi siya nag-hesitate to give his life para po sa ministry. Kasi po later on, sa Book of Acts po, later on, naging na sila, hindi na sila nagtatago. Kasi po nung bumaba ang Holy Spirit, ganun na lamang yung boldness, yung kapangyarihan, yung courage na meron sila. At ito naman na naging bunga. Kapag ang isang tunay na mananampalataya, tumatayo sa katotohanan. At never siyang nagiging balimbing between God and the enemy. Ito nangyayaring ito. So pinagutom po ng ulo sa Santiago. Dahil sa pagsisilbi niya sa Panginoon. And because of that, he is great in the sight of our God. Ano naman nangyari kay Juan? Pahayag 1:9, siyempre. Si John the Beloved. Ang sabi po dyan, ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos
Why? Sapagkat ipinahahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Because of the Lord Jesus Christ, because of His Word, because of His Kingdom, itinapon sa Patmos si John. Ngayon, hindi siya pinugutan ng ulo. Isipin natin, ang sarap naman nangyari kay John, parang in-exile lang siya sa isang island. Mga kapatid, ito pong Patmos, parang iwahig to. Hard labor. Habang buhay siyang ikinulong hanggang mamatay sa island na ito, at hard labor po ang kanyang kinaharap. Hindi po naging masarap ang buhay ni John the Beloved. Never. Kasi kulungan itong pinag-uusapan natin. Isang isla. Di ba? Kung i-imagine na natin yung mga nagtitibag ng bato, yan po. At higit pa doon ang nararanasan ni John. Sangkatebang hirap din po ang pinagdaanan ni John bago pa siya kinuha ng ating Lord. Yes, among the apostles, siya yung pinakahuling namatay. Namatay siya nung matandang-matanda na siya. But yung pagdurusa po, dinanas niya for the rest of his life. So nangyari din sa kanya yung sinabi ng Panginoon. Kaya tanong ng Panginoon, kaya niyo bang inuman ang kopita na iinuman ko? Nang sumagot sila ng yes, this happened. Hindi lamang po sila, next time pag-uusapan natin, how the other apostles died. Dahil sa kanyang pagsisilbi sa ating Panginoon. So tandaan po natin, if we want to be great, let us be the servant of the Lord. Let us protect each other, love each other, respect each other. In the name of our God. Ngayon po bilang panghuli, sagutin nyo na lamang sa inyong mga sarili, ibinabalik ko po yung tinanong natin, Panginoon. Ang sabi po ng Lord nung una, maiinuman ba ninyo ang kopa na malapit ko ng inuman? At nainuman na yan ng Panginoon and we know what happened to Him. It is yours to answer inside your heart. Kung kaya nating inuman yung kopa na yon na inuman ng ating Panginoon. Tayong lahat tayo mo ko tayo manalangin. Lord, thank you very much po sa reminder. Kung sakaling dumarating time, nagiging conceited kami. We are regarding ourselves higher sa dapat naming kalagyan. Lord, forgive us. And also, Lord, kung sakaling hindi maganda yung way namin ng pakikipag-usap sa inyo, at hindi rin namin masyadong pinag-aaralan yung mga sinasabi namin sa inyo, Lord, again, forgive us. Lord, we are willing to change. We are willing to be rebuked. We would like, Lord, to serve you, regardless of the cost. Lord, dagdagan mo pong aming pananampalataya. Dagdagan mo pong aming mga kalakasan, spiritual man or pangangatawan. Lord, use us. Gamitin mo kami, Panginoon. Dahil naniniwala kaming, if you will call us, you will give all the power, the energy, lahat ng mga kinakailangan for us to be able to serve us, to serve you, Panginoon, sa inyong kaharian. Kaya, Father, that these words na inyong itinuro sa amin, ma-embed sa aming mga puso at isipan. Ibinabalik namin sa inyo, Ama, lahat ng kapurihan, kadakilaan, in Jesus' name we pray. Amen and amen.